Okay, recording na. Alright guys, what is up? Sunduin natin si Leslie. Actually, dapat kanina pa eh. Na-late lang ako dahil nagsimba pa kami. Umuwi kasi ako na Antipolo and sumama ako magsimba kila mama. Malapit na rin naman ako pero nag-set up na rin kasi ako nitong camera. Para at least may video naman tayo pag sundo natin kay Leslie sa aking Bebsi girl. So, let's go! Lalim ng bituin habang ako'y nakatingin sa'yo. Ano pag-usapan natin ngayon guys? Wala lang. It's Sunday today. Kalmado ang ating panahon. And sana hanggang sa pag-uwi sa Antipolo. Uwi pa kasi ako ng Antipolo eh. Sana hindi naman umulan. Kung uulan man, sana nasa bahay na tayo. Laki namang nakaharang sa kalsada na yun. Saan ka, sir? Yan, nagsisignal eh. Diretso pa siya. Kaya naman pala walang signal. Masyado lang tayong strict. Okay, may nakapark sa gilid. Shot na natin si Leslie. Okay, recording na. Hello. Yan na. Ayan. Let's go. Let's go. Alright. Alright. Hey, what is up guys? Ngayon na tayo mag-intro. What is up? Para kasama ka na sa intro. Welcome back to our channel. Hey. Let's go. Welcome back talaga kasi may isa na eh. May isa na tayong At least may welcome back na. After 5 minutes, papamahan ako. Ang galing. So ang agenda ihahatid lang naman kita dito sa sa shop natin. Oo, tapos uwi ako ulit na Antipolo. Pag natuto na ako magmotor, di mo na ako susunduin. Bibili na ako ng pasyo ko. Pasyo? Ano Pasyong pangalan ng Furious. pasyo mo? Furious? Pasyong Furious. Tapos magra-ride na tayo nun. Opo. Yun, the best. Pasyong Furious, tapos yung pag nakita yung motor, cutesy lang. Cute lang. Anong pangalan ng ano mo? Si Fury. Fury? Asan ba yung motor mo? Mukhang ano yun Bruce ko yung motor mo. Pangmalakasan Fury. yan Paglabat Eto, cutesy ah. With glitters. With glitters. Pasyong Furious. May sasaka to parang ko rin yan. Ilang taon ko na yung pinapangalanan yung imaginary motor ko. Lapit na ako magkapasyo. Lapit na. Iniintay ko lang kasi mag 20k na lang yung pasyo. Meron yan, Dixie. 20k pero wasak yung harapan. Pyesa na lang yung habol mo. 20k manibela lang. Bad trip. Bad trip yun. Pero malay mo naman. Busina lang. Bubusinahan na lang kita pag nakabili na ako. Ayaw mo kasi ko turuan eh. Wala ko ngayon na. Turuan kita ngayon. Oo. Wow! Very ready ako dyan eh. Ano ba yan? Very Dapat ready tayo sa na ako tamang dyan. lugar eh. I-ready ko na. Bibili ako gear o. Bili ka ng gear. Oo. Pagka nag-long ride na lang tayo. Long ride. Ayoko nga sa sigsagan. Kala mo naman lahat ng long ride doon dadaan eh. Doon kasi yun lagi nakakatakot eh. Baka first ride ko, last ride ko na rin. Grabe ka naman, hindi yun. Yan lang ako sa Akasya.
Saan akasya? Diyan mo, Truan. Akasha, Sa Akasha, subdivision. Bawal dyan. Naninita yung Choosy. mga guard dyan eh. Choosy pa sa lugar. Doon sa dinadaanan natin, dyan kila, sa customer natin. Lahat ng nagda-driving Pwede ba school dyan? meron doon. Oh, maluwag kasi yan, lalo na pagpatay na oras. Hindi naman siya masyadong daanan ng sasakyan. Basta Alright. buo na ba loob mo? Mamaya okay na. Tapos next time na lang. Pag magpapalo Basta wag magpapalo, okay lang ako. Okay lang. Lapit na po kami guys. Hatid ko lang to si Bebs, the girl. Siyempre, alam mo naman ang OBR Princess. papasundo pa. Ang daming alam. Malapit mo na ako hindi sunduin talaga. Bibili ka ng passion, di ka pa marunong magmotor eh. Dapat nga mag-driving Eh di, lesson dadalhin ka ko na muna. lang si Ofo. Si Oppo. Si Ofo na lang sa akin. Si Oppo bike lang yun eh. Okay lang. Nananahimik na yun sa gilid Ay, sa hindi taas mo na eh. ako aaway-awayin. Tignan nyo guys kung asan si Oppo. Ayun si Oppo, nakikita nyo ba yung bahay na yun sa taas? Yung dilaw na bike. Si Oppo. Lalakas ako niyan pag lagi ako naka-Ofo. Let's go! Sana wag umulan, kumukulimlim. Bye-bye. Bye-bye. Let's go. So, balik na tayo ng Antipolo. Yan. Paggabi umuwi na ako eh. Every Sunday kasi, every weekend pala, nagde-day off kami ni Leslie. Pero hindi naman din hindi naman din palagi kasi minsan may mga inaasikaso rin pagka weekend. If kayang mag-day off, magde-day off din kami ni Leslie. O Saturday, umuwi siya sa kanila. Kapag Sunday naman, yun yung day off ko rin. Umuwi ako ng Antipolo. Anong oras na? Sana hindi abutan tayo ng ulan. Maganda naman yung weather. Yun. Let's do this. Mag C5 na ba tayo? Parang gusto ko mag C5. C5 na tayo siguro para madali. Linggo naman ngayon, so hindi masyado matraffic siguro. Daan na lang ako ng C5 para mas mabilis yung biyahe. Tagal ko na rin hindi nakakadaan ng C5 pagka pauwi ng bahay. Iniiwasan ko kasi daanan niya kasi ang dami niya ng after nung itong sunod-sunod na tag-ulan. Ang dami niya ng malalalim na buta sa kalsada. Bukod pa doon may inaayos din. Sabay-sabay na sila. Pero ngayon, since Sunday naman, C5 na tayo. Init. Nakakasilaw sa mata. Alright. Dito na naman tayo. Ito na naman yung ruta natin, guys. Ito na tayo. Ito yung sinasabi ko kanina eh. Ang tagtag dito sa C5 eh. Pero okay lang naman. Since Sunday kasi, hindi naman masyado matraffic dito. So, dito na lang tayo dumaan pa uwi ng Antipolo. Bumpy road nga lang. Pagdating naman ng malapit na sa Marikina, medyo okay na siya. Kahit anong side yung piliin mo dito, kahit doon ka sa inner lane, dito sa gitna, sa outer lane, lahat yan hindi ka ligtas sa lubak. And mukhang madilim na yung bandang unahan Sana hindi naman maulan sa Antipolo. Wag lang tayong abutan talaga. Naku po. May dala naman tayong kapote pero ang hassle lang talaga magsuot. Tapos mamaya wala nang ulan. Syempre dahil mainit, uhubarin mo ulit, tatabi ka na naman. So yun yung yun yung hassle eh. Kaya karamihan sa mga bumabiyahe, nagmumotor, mas pinipili na lang talaga mabasa ng ulan kaysa magkapote. So sa mga nagtatanong pala sa settings ng itong vlog natin, may nagtanong din kasi sa comment dun sa upload natin. In-explore ko pa rin siya hanggang ngayon. Pero so far naman, yung una nating upload na video, medyo satisfied na ako dun eh. Okay na yung audio, okay naman siya. May lang talaga, may wind noise. Sa helmet ko na rin talaga yun. Medyo luma na rin kasi yung helmet ko. So pumapasok na yung hangin sa loob. Pero yung mic mismo, loud and clear talaga siya. Ang ganda ng mic ng DJI. Ang nilagay ko kasi dito na settings,
Di kasi ako mateki. Pero yung gain niya is -12. Since yung mic kasi andito lang sa may harap ng bibig ko, nasa loob lang siya ng helmet. Para hindi naman masyadong sabog yung boses ko. Ganun. So far okay naman. And yung video naman din okay naman. So pagdating naman sa mismong camera setting, yung settings ko naman lahat halos naka-auto. Kung kapares ko kayo na naka-action cam din na DJI, naka-rock steady lang ako. Tapos ultra wide para medyo kitang-kita yung buong ano natin, POV natin. And then, yun lang, yung white balance, yung ISO, lahat naka-auto naman yun. And hindi rin kasi talaga ako mateki na tao pagdating sa camera. So, lahat na yung pinapaubaya ko na sa auto yan. And so far, okay naman. Mas maganda rin pala kung pipiliin nyo yung D-Log M-Bit. Para at least na-explore nyo pa yung ano, na-enhance nyo pa ng maganda yung kulay ng video. Pwede kayong maglagay ng LUT color. Si DJI, meron din naman siyang provided na LUT for DJI camera users. Kung nakikita nyo na medyo dark yung kulay nung ano natin, ng video kasi medyo makulimlim talaga. Duda ko talaga uulan to. Sana lang hindi ako abutan. So yun, so far, at least nakagawa na tayo ng panibago nating video. Feeling ko ito talaga yung pinagdadaanan ng mga nagsisimulang mag-vlog. Kasi ang hirap talagang sundan ng una mong video. Minsan, pagka sa una pa lang, medyo nasistress ka na sa pag-i-edit. Doon pa lang parang ayaw mo na no? Pero somehow naman, habang ini-edit ko naman yung una kong video, may fulfillment. Kahit mahirap, medyo na-excite ako kung ano yung kalalabasan niya pagka in-upload. For me naman, pagka once na na-upload ko na, okay na yun eh. Hinahayaan ko na lang siya na lumipad. Kung lilipad ba siya or ano. And sa tulad ko na nag-uumpisa pa lang, hindi naman siguro dapat na mag-expect tayo ng maraming views. Agad-agad na magkaroon ng 1,000 views or ano. Gawa lang tayo nagawa ng video na ganito. For me, dun sa una kong video, wala akong idea kung paano ko susundan eh. Parang katulad lang din ito, random lang din. Bini-video ko lang yung lakad ko, yung biyahe ko. Nagsimba lang kami, sinundo ko si Leslie. Tapos yun, nag-vlog na. Pero in fairness naman, dun sa upload ko na kahit pa paano, nadagdagan naman ako ng subscribers. So from 38, 44 na ngayon. Ay, 46 na nga yata. O di ba nadagdagan pa ng 8 subscribers? Ilang weeks na ba? Parang 3 weeks na. I consider that as my baby steps. Sa akin, not bad na yung 200 views. Magta 300 views na siya. And ayun nga, may nadagdag na 8 subscribers. At least na yun, small growth, di ba? Ayun, tinetesting ko lang naman din kung hanggang saan ako dadalhin itong pagkahilig ko sa motovlog. Matagal ko na siyang gustong simulan talaga dati pa eh. Parang mga 2019, nag-try kami ni Leslie na magmotor sa Palawan. And zero knowledge talaga ako noon. Ang pinanghahawakan ko lang yung sabi ng iba na kapag ka nag-scooter ka daw, parang nagbabike ka lang naman kung marunong ka mag-bike. Yung scooter kasi gas and go lang. So, yun lang yung pinanghawakan ko. Ay, madali lang yan. Pero hindi ko naisip na mabigat yung motor. Hindi ko naisip na mas mabilis yung motor, 'di ba? Ang naisip ko lang, kaya ko magbalanse niyan. Nagbabike naman ako before eh. So nung nandun na kami sa Palawan, ang epic ng kwento na yun. Mio lang naman yung nirent namin na motor. Pero since first time ko yun, hindi ko alam kung paano siya i-start. So ni YouTube ko pa kung paano i-start. Etong gas, hindi ko siya matansya kung paano ko paano ako maggagas kasi kada piga ko, ang bilis. Hindi ko pa kalkulado yung paggagas ko. So hanggang sa inaral-aral ko lang muna, ikot-ikot lang ako doon. Yan, ay madilim na siya guys. May kasama ng ulan to mamaya talaga. Bilisan na natin. Eto na ang sinasabi ko. Umuulan na. Maabutan tayo ng ulan. Pumapatak na siya. Dilim na, grabe. Dumilim na bigla. Parang biglang nag 6 o'clock ng gabi. Magpapagas pa tayo, nagbiblink na pala yung gas ko. Silong tayo guys. Wala na, naabutan na tayo. Ay, grabe. Ano na? Pwede na rin pala akong magpagas dito. Ang galing. Meron naman tayong dalang kapote. So ang hassle nga talaga magkapote, men. Mas mamaya niyang paglagpas ng kabilang kanto, mainit na ulit. Hassle, boy. Try natin patilain. Kung titila yan.
Di na rin ako mag-gloves, mababasa lang yan. Dito naman yung kapote. Ang tanong, magkakapote pa ba ako talaga? Final answer. No oras na rin, gutom na ako. Ay. Wala naman tayong no choice, guys. Gusto ko na rin umuwi. Yan o, ganyang kahasil magkapote. Paano tayo niyan? Para ayoko rin sumugod kahit nakakapote na. Kasi yung sapatos ko, basa. Buti dito tayo sa secure na area. Hindi masyadong nauulanan. Ang dami na rin nakatabi. Uy, si kuya. Di ba? Ang hirap. Sana yung plastic na lang sinuot ko na pang-ulan talaga. Pag alis natin kanina sa Taguig, mainit pa. Anong lagay, boy? Titila rin naman yan. Kaso hindi ko lang alam kung gaano katagal. Ang hirap pang sumugod sa ulan. Kasi masakit pa sa mukha yan eh. Pumapasok pa sa helmet. Tapos yung helmet natin, hindi pa siya naka-anti-fog. Tignan mo. O, di ba nagpa-fog pa? So, wala tayong makikita niyan mamaya sa daan. Ito na rin siguro kung magpapagas. Pwede na siguro yan. Hindi pa siya tumitila kaso anong oras na. Gugutom na rin ako. Papagas na muna tayo. Sakto nandito tayo sa Petron. Dito na tayo magpagas. Alright. Pagpagas na tayo. Ready nang sumugod sa bagyo. Ang galing talaga ng timing eh. Thank you. Balik tayo sa pwesto natin. Ayusin ko lang muna itong mga kailangan kong itago para hindi mabasa. Susugurin na natin yung bagyo na yan. Unstoppable tayo eh. Medyo tumila naman ng mga 1%. Naiinip lang ako magantay. Gutom na rin ako eh. Susugurin na natin yan pero itatago ko na yung mic ko, guys. Lalagay ko na siya sa safe na lugar kasi hindi waterproof yung mic eh. So magre-record lang tayo kung paano natin sasagupain tong bagyo. Wala naman yata bagyo, low pressure area lang yata yan or localized thunderstorm. I don't know. Pero tago ko na tong mic bago pa siya mabasa. Okay, balik na yung mic natin. Medyo tumila naman, guys. Sinarado ko na lang para sure na hindi mabasa yung mic natin. So tumila na rin naman. Sa bahay na ako magtatanggal ng kapote. Ang oras na, mag-aalas 3 na. Hindi pa ako nananghalian. Konti na lang, konting kembot na lang bahay na eh. Pagka ganitong tag-ulan talaga, hindi na reliable yung yung umalis ka sa bahay na sobrang mainit. Di mo na pwedeng i-expect na buong biyahe mo mainit talaga. So kailangan talaga may kapote ka na. And kailangan din yung sapatos mo, hindi nakatulad nitong mga rubber shoes na may foam sa loob kasi ang hirap ng patuyuin yan tsaka bumabaho siya di ba? Advisable na yung mga plastic. Pero kung for safety purposes pa rin, mas maganda pa rin yung proper gear. Yun nga lang, pagka tag-ulan talaga, tiyagaan na lang din. Magme-message pala ako sa bahay para magbukas na ng gate. Makapasok na tayo ng diretso. Gilid lang ako. Parang wala nang ulan eh. Ay may ambon. Umaambon-ambon pa. Pero goods na yan. Yan. So diretso na tayo sa bahay. Grabe rin yung sinugod natin na ulan na yun Medyo wild yun Eto, matarik tong inaakit namin dito.
Ito yung usual na way namin papunta sa bahay. Naalala ko nung high school kami, high school college. Pagka hindi sapat yung pamasahe, nilalakad lang namin to paakyat. Simula dun sa panorama. Grabe yung tarik nito guys ha. Kaya nagsipayatan kami ng time na yun eh. Alright. Matarik, palusong. Yan. Pagka dito ka talaga sa Antipolo, Anli yan. Let's go. Masina na tayo. Paloob yan. Ay, sana hindi tayo madulas. Ha? Oo, pabalik. Diyan na sa may sa may Petron paglagpas ng Santolan. Sa ilalim ng Santolan Station. Safely arrived. Alright, nalagpasan natin yun guys. Shout out, Brad. Shout out.